Andito naman ako sa Lucas 7:11. Binuhay ng muli ang anak ng babaeng balo. Nakaraan iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina na namatay at sinabi, asan na ba ako? At sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kanilagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating na sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Yung Holy Spirit ko dito tumuntong sa anak. Binuhay na muli ang anak ng babaeng balo. Ito binigay sa akin. Salamat po Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Hindi daw tumangis. Katulad doon nung nilibing yung anak ko. Hiniling ko yun sa Panginoon. Na wag na niya akong paiyakin. Hindi nga ako umiyak nung nilibing siya noon. Dahil hining kaya ito may kahawig doon. Pero dito binuhay yung anak ko. Hindi ko alam kung bakit ito pa ulit-ulit binigay sa akin ng Panginoon. Kasi meron din nawala kasi yung anak panganay. Pero nung hinipo ko yung kanyang mga paa, silupin yung naramdam na bakit silupin yung niya, mga paa. Hindi na ako umano nun. Tapos nung nilibing nga, sabi ko, Panginoon, wag mo na po akong paiyakin. Yun. May kawig dito, no? Sabi ni Jesus dito, ginang, wag kang tumangis. Ganun. Kasi hiniling ko yan sa Panginoon na wag na akong umiyak nung nilibing siya. May kahawig dito. Hindi ko alam kung bakit niya ito pinaulit-ulit sa akin. Baka gusto niya lang magpatuto ako. Yun no, sinabi ko na sa inyo, yung nangyari nung inilibing yung anak ko, hindi ako umiyak na nun. Tapos na yung iyak ko nung Pero binuhay siya dito. Nung nilibing siya, pag uwi namin sa bahay, may humalik sa akin. Ayoko nang umiyak. Salamat po sa inyong pakikinig. May humalik talaga sa akin noon. Doon sa bahay namin. Hindi sila naniniwala. Ramdam ko yun. Salamat sa inyong pakikinig. Yan ang experience ko. At nung nung binigay sa akin yung ginawad sa akin na Holy Spirit na liwanag nung nilibing nung 40 days niya pala doon nag-umpisa yung liwanag. Yun, 2012. Tapos may sinag ng araw, may sinag ng hapon na yun 4. Tapos pauwi na kami. Yan yung kwento ko dati. Kininto ko na to dati. Tapos, kininto ko na naman ngayon. Kasi yan na-experience ko noon. Tapos, pagkatapos nun, sinag ng araw talaga. Sinabi ko sa kanila, hindi sila nakinig. Tapos, pag uwi namin dito, sumusunod yun sa akin yung liwanag. Saan ako tumitingin nandun. Kahit hanggang ngayon, nandito pa rin siya na sumusunod sa akin nandito. So, yung
yung maliit na liwanag. Hanggang ngayon, siya yung nagtuturo dito sa akin ng mga, kaya dito sa anak, dito siya nag-ano sa anak. Binuhay na muli ang anak ng babaeng balo. Dito. Naniniwala ako dito. Pwede naman niya talagang buhayin, pero sa ibang ano na. Hindi ko rin alam kung anong, ang Panginoon lang ang tunay nakakaalam. Pero yun ang katotohanan. Doon nagsimula nung nilibing siya noon. Pagka 40 days. Birthday ko yun. Nung nilibing siya, birthday ko. Tapos, kaya ko ano yun dahil para hindi ko siya makalimutan. Yung panahon na yun. Salamat po. Ako'y naiiyak na naman. Ayoko nang umiyak. Panginoon, please. Yun lang. Salamat, Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. Yun, binigay niya sa akin ngayon, no? Siguro gusto niya ipatutuo ko yung nangyari sa anak ko noon. Salamat po. Mahal po yung mga anak ko lahat. Naiyak ako. Thank you po. Salamat sa inyong lahat. Ay, nako po.